Glory to God, dakila po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng buong malapit sa Kristo. Maraming salamat malapit noon sa pagkakataong ito sa buong maghapong ito malapit noon. Hallelujah. Kayo po malapit yung sinamahan malapit noon. Hallelujah. Simbalang gawain tunay na pinagpala mo malapit noon. Simula sa imong pagpupuri, sa mga dito malagawain, ariyan kayo hindi mo kayo pinabayaan. Maraming salamat malapit noon. Sa oras po ito sa iyong pag-aaral po ng iyong mga banal na salita malapit noon. Dalangin po namin sa iyo. Hallelujah. Ikaw po malapit noon ang magpala sa bawat isa sa amin pagibuksan po ng pagkikinig namin malapit noon. Hallelujah. Mga balingkod sa ganang akin. Wala akong kakayanan. Sa ilang umaasa. Malapit noon. Hallelujah. Ikaw po malapit noon maglagay ng iyong masito sa aking labi. Malapit noon. Gawin mo lamang kung malapit pagpapalo spiritual. Hindi makarapat dapat. Malapit noon. Hallelujah. Ikaw po malapit noon na maglangis. Malapit noon sa bawat salita. Manalasta mo aping pag-aaralan. Malapit noon sa hapong ito. Pangunahan mo kami, malapit yung kapangyarihan, ano man po ang gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan sa unat panalangin, pagluhod ng aming minamahal gagalang na pasto, ito po aming sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalayas, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kapuri-puri po ang gawa ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait at buhay na Diyos lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang respeto sa ating minamahal at ginagalang na mga bulang natin sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po nating inaalala ang kanilang mga pinagpalang mga aral at turo, pangangaral sa balagawaing ito. Tayo po ay inabot ng totoong salita ng Diyos. Ito po ay kasama ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. O pwede papabot po ng madang hapon sa mga beloved Almeida family po at ating beloved pastor. Praise the Lord, bagay po sa ating beloved Orden Vincent, sa kanyang pangangasiwa po dito sa lugar ng Kabikulan. Sa mga nunugtog, mga mang-aawit, sa ating mga kapatiran dito po sa Barangay Salok. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Magandang hapon na po sa ating napakabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, isang kagalakan po. Hallelujah, sa aking sarili. Tayo po ay patuloy kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Ibalik sa praise the Lord. Bago po ako magpapatuloy, ako po nagpapabuot po ng mga happy Father's Day po sa lahat mga tatay, papa, daddy, lolo. Happy Father's Day. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kawikaan 23-24, dito po tayo magsisimula at ipambasahin ang talata na ito. Dito po sa mga kawikaan, 23, versikulo 24 hanggang 25. Ang ama ng matuwid ay magagalak ng lubos, at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Mga tuwa ang iyong ama at ang iyong ina, at magalak siyang nanganak sa iyo. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ito pong talatang ito, tayo po ngayon ay nagsiselebrate po ng kaarawan po ng mga ama. Dito po natin makikita kung sino ang tunay na nagagalak unang-una. Ibalik sa praise the Lord. Dito natin nababasa sa talatang ito kung sino ang totoong nagagalak unang-una sa isang tao, sa isang anak ng Diyos, so sa isang nilalang ng ating mahal na Panginoon. Kung sino po ang unang nagagalak, wala pong iba, ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos. Sino po ang matuwid? Wala pong iba, ang ating mahal na Panginoon. Siya po ay magagalak na lubos at siyang nagkaanak na pantas na anak ay magagalak sa Kanya. Dito nakikita ng mahal na Panginoon kung sino ang tunay na nakasumpong ng tunay na kalooban ng ating mabait na Diyos. At yung nakasumpong ng tunay sa paningin ng ating mahal na Panginoon, habang yun po ay Kanyang ginagawa, diyan po nalulugod ang ating napakabait na Diyos, diyan po natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Ikaw ay tatawaging pantas sapagkat ikaw ay gumagawa sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Unang-unang natutuwa, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya sa oras pong ito,
Alam ng Diyos kung sino po ang nakakagawa. At yung nakakagawa, alam natin na bago matuwa ang tao sa mundong ito, unang-unang natutuwa ay ang ating napakabait na Diyos. Kapuri-puri po ang ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay na ito, hindi po natin magagawa ang mga bagay na ito kung wala ang tunay na ebanghelyo na kasama ang kapangyarihan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat marami pong gustong gumawa ng matuwid. Gusto po nilang gumawa ng mabuti, subalit hindi po magawa-gawa sapagkat hindi po nila nasumpungan ang tunay na ebanghelyo. Gusto nilang magpakabuti, gusto nilang gumawa ng mabuti, subalit hindi nila magawa ang kabutihan sapagkat natatalo po sila ng kapangyarihan ng Diyos ng sanlibutan ito ang umaalipin sa tao. Yun po ay ang kapangyarihan ng sanlibutan ito. Kaya gusto mo nilang gumawa ng mabuti, hindi nila magagawa-gawa. Magagawa lamang ang mabuting bagay kapag ang isang tao ay tumanggap ng tunay na pagpapala galing sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Ano ang preba at ebidensya? Ikaw at ako na narito. Nagawa natin paluguran, nagawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Nung tayo po ay tumanggap sa Kanya at tayo po ay nagpatuloy at dito at tinapatunayan habang ginagawa natin ang matuwid sa harapan ng ating mabait na Diyos. Diyan natin nararamdaman na totoong nagagalak ang ating mahal na Panginoon. At habang ginagawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos, dito natin nararanasan ang preba at ebidensya habang ginagawa natin na tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat, dumadalo, gumagawa sa harapan ng ating mabait na Diyos na may pagpapasakop, may pagpapakumbaba. Dito natin mararanasan na tayo ay tunay na kinalulugdan ng ating napakabait na Diyos at maramdaman natin ang tunay na pagpapala, banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun ang magpapalakas sa atin, yun ang magbibigay sa atin ng kagalakan, at yun po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Iba rin say amen. Patunay, habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, mula noon hanggang ngayon, alam natin na dito tayo pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Ating palpakan ng ating mahal na Panginoon. Natutuwa ang ating mabait na Diyos. Nagagalak ang ating mahal na Panginoon. Habang ating ginagawa ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Kung ano ang buwaba na kaharian galing sa langit, nasabi mo mga kapatid sa Matthew 6:10, buwaba ang kaharian ng ating mahal na Panginoon dito sa lupa. Kung ano ang ginagawa sa langit, ganoon din ang ginagawa dito sa lupa. Ano po ang ginagawa ng mga makalangit? Ang ginagawa po ng mga makalangit ay ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Na ang tanging makagagawa lamang nito, yung tunay na pinagkalooban ng tunay na kabutihan, tunay na pagpapala na galing sa ating napakabait na Diyos, purihin po ang ating mahal na Panginoon. At habang natutuwa ang ating napakabait Diyos sa mga bagay na yan, mayroon pong pangalawang matutuwa. Ang sabi sa 25, mga tuwa ang iyong ama at ang iyong ina at magalak siyang nanganak sa iyo. Ibalik say amen. Natutuwa ang mga magulang, ang mga magulang, ang ina at ang ama, pag nakita ang anak na kung ano ang nararapat, yun po ay ginagawa. Ibalik say praise the Lord. Dati ang mga bagay na ito, hindi natin nagagawa. Kung kaya nung panahon, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa ating napakabait na Diyos, grabe ang problema ng ating mga magulang, yung ina, yung ama. Grabe ang problema na hinaharap. Habang lumalaki yung mga bata na hindi po nakasumpong ng biyaya. Yung hindi po nakasumpong ng biyaya galing sa ating mabait na Diyos. Grabe, halos tumutulo ang luha sa mga mata ng ating mga magulang, ng ating ina. Kaya minsan, sasabihin ng ating mga ina, kung alam ko lang na sa iyong paglaki, ganyan ang iyong ginagawa, mabuti pang kinitilalan kita nung ikaw mabata pa. Amen po ba? Si mama minsan ganun nararinig ko noon. Kung aram ko ngaya, na araw ka ini ang sakuyang atubangon pagdarakula nindo, mas maray pangayang tiniriok taka na kamo, pag kamo saradit pa. Grabe mga tugang. Hadaw ta nakataram ang sarong magurang kayan. Nahiling sa sarong aki, nagrabe ang tagas kang payo. Ibalik say amen. Subalit,
Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ang kapulihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Nasumpungan natin ang tunay na ebanghelyo kung paano tayo maging matuwid upang tayo ay kalugdan ng ating mabait na Diyos. Unang-una ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Everybody say, praise the Lord. Dito tayo tinuruan kung paano maglingkod unang-una sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa po, sa ating mga magulang, kung paano tayo maglingkod, magpasakop. Unang-una sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa sa ating mga magulang kung nabubuhay pa. Huwag nating pagsawaan. Huwag nating pagkaitan ng mabuting bagay bilang isang magulang na nakita sa mga anak. Habang ginagawa natin ang mabuting bagay, ang sabi sa ating binabasa, mga tuwa ang iyong ama at ang iyong ina at magalak siyang nanganak sa iyo. Everybody say amen. Tuwang-tuwa, ugmadong maray ang magurang, pag ang sarong aki, talagang tunay na nakasumpong ng biyaya. Tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nang mangyayari lamang po ang mga bagay na yan kapag ating nasumpungan ang tunay na ebanghelyo na bumaba mula sa langit. Ito ang karian ng ating mahal na Panginoon na kung paano ginagawa sa langit, ganoon din dito sa lupa. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon na gagawin ng mga tao. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ang tanging makagagawa lamang niyan, ikaw at ako na nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus at nagpatuloy yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi nagbabakasakali, kundi sons of God march forward, hindi lumiliko sa kanan, hindi lumiliko sa kaliwa, bagkus ang kanyang tinitingnan walang iba, yung tunay na mabuti na ginawa sa kanyang buhay ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Wala siyang ibang pinapansin sa sanlibutan ito. Isa lamang po ang kanyang pinapansin, yung mabuting bagay na kanyang natanggap na nanggagaling sa ating buhay na Diyos. Habang ginagawa niya ang mga bagay na yan, ang minamasdan niya at tinitingnan niya isa lamang ang ating mahal na Panginoon. Kaya naisasagawa niya ang tunay na kalooban. Pinagsisikapan gawin yung nararapat sa paningin ng ating mabait na Diyos. At habang ginawa natin mga bagay na yan, yan natin mararanasan kung tayo may ay nahihirapan gawin ang mga bagay na yan. Pero mayroon po tayong pagsisikap, yan natin mararanasan, tinutulungan tayo, inaalalayan tayo ng ating buhay na Diyos. Imposibleng bagay, ginagawang posible ng mahal na Panginoon upang ating maisagawa ang kanyang nais at upang tayo ay pagpalain at yung ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos, ito po ay hindi mauuwi sa wala, kundi bagkus ito ay magkakaroon po ng katuparan. At habang po natin ginagawa ang mga bagay nito, ramdam natin, nakasama natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Ibig say amen. Ikaw mismo ang makakaranas na yung ginagawa na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May takot, may pagpapakumbaba, may pagpapasakop. Ikaw ang makakatanggap ng tunay na karunungan. Bumaba mula sa langit, kahit isang kaharian na ito po ay ang tunay na pagpapala, tunay na ebanghelyo na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin natin, ang mga bagay na dating hindi natin magagawa, nagagawa na natin yung mabuti. Dahil ang gumagawa niyan hindi tayo, ang gumagawa niyan ay ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Paano po natin maisagawa ang mga bagay na yan? Hindi po sa pamamagitan po ng ating karunungan, kundi yun po yung ating matatanggap sa pamamagitan po ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay pinangaral sa atin. Ito po ay galing mismo sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Kaya ano po sabi sa wala kasulatan, Jeremiah 3:15, pakibasa, praise the Lord, hallelujah. Ang aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15. Sabi, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito po mga sabi dito, Jeremiah 3:15, praise the Lord, hallelujah. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa.
Ibalik sa praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, sa ating malapit, dito sa malagawaing ito, dito po natin nararanasan ng ating natanggap na mga turo at aral, tunay na kasama ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Salita ng Diyos na kinasihan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat naranasan natin kung paano tayo binigyan ng karunungan ng ating mahal na Panginoon. Pangako yan ng ating mabait na Diyos. Ang ibibigay sa atin na pastor ay galing mismo sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Ibalik say amen. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ibalik say amen. Ang ating beloved pastor, nag-ayuno ng kung ilang times na pag-aayuno, 40 days, 80 days, upang lamang mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito ay maipaabot niya sa buong sanlibutan, at ang sino mang sumampalataya at sumunod sa kanyang mga salita, sa salita ng ating mahal na Panginoon, hindi po mauuwi sa wala, kundi magkakaroon ng katuparan ang salita ng ating mabait na Diyos, at ito ay tunay na talagang matatanggap natin. Ating matatanggap, may preba at ebidensya na tayo ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Ipinaunawa sa atin ang salita ng Diyos upang tayo po ay maging matuwid. Hindi pa man tayo mga kapatid, sa ngayong kapanahonan, tayo po ay lumalakad pa lamang going to perfection. Ibalik si amen. Nagsisikap na tayo po ay maging matuwid sa harapan ng ating mabait na Diyos upang tayo ay palaging kalugod-lugod, kalugdan ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay nagpapatuloy, mayroon po tayong pagsisikap na yung mga bagay na nais ng mabait na Diyos, pilit nating ginagawa, at habang tayo ay nagpipilit gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman pinababayaan ng ating napakabait na Diyos. Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Episo 6:1 hanggang 4. Praise the Lord. Efeso 6:1 hanggang 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Purihin ang ating mabait na Diyos. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, yung ating paggalang sa ating beloved and honorable pastor, mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon, kailanman po hindi natin maalis na tayo po ay patuloy nagbibigay ng dubling paggalang, respeto, sapagkat sila po ang ginamit sa ating buhay kung paano natin paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Siya ay tunay na pinadala ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ibalik sa amen. Imposible mga kapatid tayo ay mapabilang dito. Imposibleng mangyari. Subalit, pinatunayan lamang ng ating mahal na Panginoon na bago pa tinatag ang sanlibutan ito, may mga pinili na ang ating mabait na Diyos na maglingkod sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. At sasamahan niya ng kapangyarihan ng ating mabait na Diyos, at dito din may isasagawa kung paano tayo maglingkod na may paggalang unang-una sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, sa mga ginagamit sa obosan ng ating mabait na Diyos, sa pangunguna at dalangin ng ating beloved honorable pastor. Ibalik say amen. Dito po tayo tinuruan maggalang sa mga nakatalaga sa gawain ng ating mabait na Diyos. Magpasakop, maggalang. Ibalik say amen. Sa 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ibalik sa amen. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Ano pa ang pangako nito? Sa 3,
upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ibalik say amen. Ito po ay mahirap na pong mangyari ngayon. Sapagkat ang tao ngayon ay talagang ang kaisipan, luto na po ng mga gadget. Kaya mayroon po mga magulang ngayon na talagang iba na po ang hinaharap sa kanilang mga anak. Subalit tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala na tayo po ay narito sa balagawaing ito. Tayo po ay pinagkalooban ng ating mabait na Diyos kung paano tayo lumakad, maggalang, magpasakop sa ating mahal na Panginoon. At habang ginagawa po natin ang mga bagay na yan, ang Diyos po ay tumutulong sa atin. Yung hindi natin kayang gawin ang mahal na Panginoon kapag ating ipinagkatiwala sa Kanya, Diyos po ang kikilos at mamamangha tayo yung mga ibang bagay na imposible, ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon para sa ikabubuti natin. Sa 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon. Sa 4, malaon sa lupa. Sa 4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkahin sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ito na po mga kapatid ang pinakamaganda. Sa ating mga anak, sila po ay mamulat sa tunay na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen. Tayo po ang unang nakatanggap ng pagpapala, karunungan, galing sa ating mabait na Diyos. Ito po ang ating i-apply sa ating pamilya. At kung ayaw silang makinig, binigyan tayo ng pag-asa ng mahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ating ipagkatiwala sa ating mabait na Diyos. Sapagkat ang tao ay walang magagawa. Subalit ang taong mayroon pananampalataya ay mayroon magagawa ang ating mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Sapagkat kung sa ating lakas ating ibibigay, sa kapamaraanan po ng ating lakas, kapag malalaki na, pag nagsaway ka, baka nakaisang salita ka pa lamang, nakadalawa na sila. Lalo na pag inutusan mo, bumili ka o anong bagay ang iutos mo, ang pansin niya, ang kanyang atensyon nasa cellphone, baka nakatulukan ng sugo dahil pa naghihiro. Totoo ba o hindi? Totoo po yan mga kapatid. Subalit tayo na narito, ang lahat ng bagay na tayo ay nahihirapan, idinadaan na lang po natin sa pagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Ang Diyos na po ang ating kinakausap, dito natin mararanasan kung paano tayo tinutulungan ng ating mahal na Panginoon. Na yung mga imposibleng mabibigat na bagay, ang Diyos po ang siyang kumikilos kung paano tayo tulungan ng ating mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkay sa galit ang inyong mga anak. Ipanukong high blood na kita. Habang tumurubod, matagas ang payo. Nagsisirimbag pa. Talagang, minsan naghahalo na ang balat sa tinalahupan. Pero bilang mga Kristiyano, ang ating palaging gagawin pala dito, turuan sila ayon sa saway at aral ng ating mahal na Panginoon. Walang mabigat sapagkat ang Diyos po ang mangungusap sa kanila. Magkakaroon po sila ng konsensya habang ang magulang nagsasalita ng malumanay, papasok sa kanilang isipan at yun po ay pag-iisipan nila sapagkat ipapaunawa sa kanila yan ng ating mahal na Panginoon. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at iaral, bigyan ng aral ng Panginoon. Ibalik say praise the Lord. Ito po mga kapatid ang nakita natin sa ating beloved pastor. Kapag problema ang hinaharap, ano po ang ibinibigay? Salita ng ating mabait na Diyos. Pag lumapit ka sa ating mga pastor, problema ang ating dala, ang ibibigay sa atin ay salita ng mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Iyon po ang ating natutunan dito sa banal na gawain ito. Kaya kapag tayo po ay naglumalapit, tayo po ay humingi ng advice,
Pag may mga problema tayo, yun po ang inalapit natin sa ating beloved pastor. Ang advice po ay napakaganda. Walang iba, ikaw ay lumapit sa mahal na Panginoon. Magtiwala sa ating dakilang Diyos. Ang sino man nabibigat ang lubha, hindi mo na kaya, tumawag at lumapit sa ating mahal na Panginoon at ang Diyos ang siyang sasagot. Dito natin mararanasan, totoo talaga, buhay ang ating mahal na Panginoon. Ating palpakan, ating mabait na Diyos. Ibig say, praise the Lord. Minsan po yung ating galit ang nagkapapahamak sa atin. Ibig say, amen. Yung ating galit, hindi natin nakokontrol yung ating sarili. Yun po minsan ang magiging dahilan na napaiksi yung ating buhay. Grabe yung ating galit. Diyan pala mga kapatid, atakado na tayo ng high blood. Minsan, pumutok na yung batok. Mas mabuti na yung itiwala lahat sa ating mabait na Diyos sapagkat ang kapayapaan ay mananatili. Ang kagalakan ay mananatili sapagkat nakikita ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay na ating kabalisahan ipinagkakatiwala natin sa ating buhay na Diyos. Iban si amen. Sabi ng ating mabait na Diyos, sagot ko kayo. Tumawag ka sa akin at sagot kita. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon kapag nangako, ito po ay totoo. Sagot tayo lahat ng ating mabait na Diyos. Ano ang nais ng mahal na Panginoon? Lumapit at tumawag sa ating mabait na Diyos na may pagpapakumbaba, may pananampalataya, may pagtitiis. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Bilang tayo ngayon ay tao na ng ating mabait na Diyos. Ibig say amen. Bilang tao na ng ating mahal na Panginoon, hindi na po tayo ngayon tao ng sanlibutan ito. Sapagkat noon, tayo po ay tao ng sanlibutan ito, ang nagmamayari sa atin ay ang espiritu ng sanlibutan ito, wala pong iba yung kaliliman. Pero po ngayon, ang ating pong pagkatao, ito po ay hawak na ng ating mahal na Panginoon. Sa ngayon po, tayo po ay tao na ng ating mabait na Diyos, lahing hirang makaharing pagkasaridutri, bayang banal pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Yun na po ang tawag sa atin ngayon, lahing hirang bayang pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang nais ng ating mabait na Diyos, ipagkatiwala natin lahat sa ating mahal na Panginoon. Unang Timoteo 6:11. Basahin po natin talata na yan. Praise the Lord. Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 11, nasabi, Datapot ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuhan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Datapot ikaw, o tao ng Diyos. Sino pong tinutukoy dito? Tayo po na tumatawag at lumalapit at naniniwala na tayo po ngayon ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ano ang tawag sa atin ngayon? Datapot ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Ano pang ating dapat takasan? Yung galit, puot, yung gawaing sanlibutan. Ibalik sa amen. Yung puot, galit, yung paninibugho, yung pagkakampi-kampi. Ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran. Ano pong susundin natin? Katwiran ng ating mabait na Diyos. Sa kabanalan, ibalik sa amen. Sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuhan. Ito po ang nasa isang tao ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang matatanggap ng isang tunay na tumanggap sa ating mabait na Diyos. Tayo po ay pinalalayo sa mga bagay na makamundong bagay, makamundong ugali. Tayo po ngayon ay tinuturuan lumakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ito po ang sabi sa Banal na Kasulatan na bumaba sa kaharian ng ating mabait na Diyos, bumaba dito sa lupa. Yun po ay nakalagay sa Roma 14:17. Basahin po natin talata na yan. Praise the Lord. Kung tama, 14:17. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom, kundi sa katwiran, sa kagalakan, sa kapayapaan, at kabanalan sa Espiritu Santo. Yun po ang natatanggap ng isang tao ng ating mabait na Diyos. Isang lingkod ng ating mahal na Panginoon. Isang tao na tumanggap sa ating mabait na Diyos bilang pag-aari sa sarili ng ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Tumakas sa mga bagay na ito at sumunod sa katwiran, sumunod sa kabanalan, sumunod sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaumamuhan. Ito na po mga kapatid, ang sino mang tao ng Diyos, mayroon po siyang matatanggap na bunga ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano po ang bunga ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Galatia 5:22. Everybody say praise the Lord. Matatagalan po tayo kapag yun pa yung ating pasadahan. Pero po sa patuloy nating pagdalo, mauunawaan po natin kung ano ang matatanggap ng isang tao ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang tumanggap bilang sariling pag-aari, sarili ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay tunay na babaguhin ng ating mahal na Panginoon at tayo po ay tuturuan lumakad sa katwiran ng ating mabait na Diyos. Tayo po ay tutulungan lumakad sa kabanalan. Tayo po ay tuturuan lumakad na may pananampalataya. Tayo po ay tuturuan na may pag-ibig. Tayo pa tuturuan na magtitiis at tayo po tuturuan kung paano po tayo maging maamo. Everybody say amen. Hindi po tayo nagkikipag-away, tayo na lang po ang inaaway. Everybody say praise the Lord. Tayo lamang po ang inaaway, hindi po tayo nagkikipag-away. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huling tatlong talata. 3 John 4. 3 John 4. Ikatlong sulat ni Juan, versikulo 4. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sa ngayon pong kapanahunan, hindi naman po tayo perfecto. Pero po tayo tinuturuan na tayo po ay magsikap, na tayo po ay maging kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo tinawag ng ating mabait na Diyos, dito sa mahal na gawaing ito, tayo pa ay binigyan ng pastor na kakandili sa atin ng karunungan at unawa, na ito po mga kapatid ay ang magbibigay sa atin ng tunay na mabuting bagay sa ating buhay upang hindi po tayo mapahamak. At habang ginagawa po natin ang mga bagay na ito, ano po ang sabi ito sa ating binabasa? Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Everybody say amen. Ibig sabihin, totoo talaga. Hindi piki, kundi tunay na lumalakad sa katotohanan, nagsisikap. Everybody say praise the Lord. Hindi man tayo perfecto, pero tayo po ay tinuturuan na maging maayos sa harapan ng ating mabait na Diyos, sapagkat ang ating pupuntahan ay hindi basta-bastang lugar, kundi tunay na kabanal-banalang lugar na ang nagnanais nito ay ang ating mabait na Diyos, na ikaw at ako na narito, nais niya na tayo po ay bigyan ng pangako ng bagay na iyan, na ang tanging makakatanggap lamang yung tunay na pinagpapalang lubos, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nagsisikap na lumalakad, nagpupursige na gawin ang kalooban ng mabait na Diyos. Everybody say amen. Sa ating pong kapanahonan ngayon, nagsimula ang gawain alas 9:30. Ngayon po, malapit ng mag-alas 4. Sa mga panahon pong ito, dito kung paano nakikita ng ating mahal na Panginoon, lalo po siyang nagagalak. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Yung ating ginagawang ito, alam natin na ito ay kalugod-lugod sa paningin ng ating mabait na Diyos. Kaya sa oras sa tayo pa lumapit sa Kanya, sa ating pagtawag, mararanasan natin, maramdaman natin na kapag tayo ay lumapit sa ating dakilang Diyos, itinaas natin yung ating kamay, tayo pa humihingi ng tawad, mararanasan natin yung mga problema natin, linulutas na ng ating mahal na Panginoon. Ibig say amen. Imposibleng bagay dito natin maranasan, lahat gagawin posible ng ating mahal na Panginoon. Ibig say amen.
Ano pang sabi? 23-26 ng Kawikaan. Praise the Lord. Begitu 26 ng Kawikaan. At huling talata, unang Kronika 22-19. Huling talata. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 26, sabi, Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Iba na sa praise the Lord. Sa talata po na ito, mayroon po tayo itong dapat gawin. Pag ibinigay pala natin ang ating puso sa ating mabait na Diyos, ang sabi ito, at malugod ang iyong mata sa aking mga daan. Pag nakita ng ating mahal na Panginoon yung ating desisyon, tunay na lumalapit sa ating mabait na Diyos, yung ating puso binuksan natin, pinapasok natin ang ating mahal na Panginoon sa ating puso, diyan natin maranasan, ang sabi nito, malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ano pong ibig sabihin nito? Mayroon tayong makikitang bagay na ang kikilos, ang gagawa ay ang ating napakabait na Diyos. Ibig say amen. Kapag ang ating puso pala, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng panahon, binuksan natin yung ating puso na ipaglingkod sa ating mabait na Diyos, diyan po papasok ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon at diyan tayo bibigyan ng karunungan at unawa ng ating mabait na Diyos at yung mga bagay na hindi natin nagagawa, na gumawa ng mabuti, ngayon magagawa na natin sapagkat ang gagawa niyan, hindi na po tayo, ang gagawa niyan, yung Espiritu ng Diyos na pumasok sa ating puso, siya ang kikilos, siya ang gagawa at diyan natin maranasan, sasabihin natin, bakit ngayon ka lang, mahal na Panginoon? Ibig say amen. Ibig say praise the Lord. Maranasan natin sa ating buhay, mayroon lakas, mayroon pwersa, na yun ay tumutulak sa atin upang ating gawin ang mga tunay na nakakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ibig say amen. Huling talata, mga kapatid, unang Kronika 22-19. Tayo po'y aawit na. Praise the Ito Lord. po, Hallelujah. aklat ng unang Kronika 22:19. Ngayoy inyong ilagak ang inyong puso at ang inyong kaluluwa upang hanaping sundin ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y bumangon nga at itayo ninyo ang sangtuaryo ng Panginoong Diyos upang dalhin ang kaba ng tipan ng Panginoon at ang mga banal na kasangkapan ng Diyos sa loob ng bahay na itatayo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ating kapagpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ngayon inyong ilagak ang inyong puso at ang inyong kaluluwa upang hanaping sundin ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y bumangon nga. Ibig say amen. Kayo'y bumangon nga. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod, sa ating mabait na Diyos, mayroon po tayong gagawin. Ilagak ang inyong puso, ang inyong kaluluwa, hanapin, sundin ang ating mabait na Diyos, kayo'y bumangon nga, ibig sabihin, hindi patulog-tulog na Kristiyano. Kayo'y bumangon nga, ibig sabihin, mayroon tayong gagawin, yung ating mga paa, ito pa'y ating ihakbang paglilingkod sa ating mabait na Diyos, at itayo ninyo ang santuaryo ng Panginoon. Ano mo ibig sabihin nito? Ang inyong itayo ang santuaryo, ibig sabihin yung ating natanggap na mga biyaya na galing sa ating mabait na Diyos. Yun po ang ating panghawakan sapagkat ang mga bagay na ating natanggap, yun po ay pawang galing sa ating napakabait na Diyos. Ibig say amen? Upang dalhin ang kaba ng tipan ng Panginoon at ang mga banal na kasangkapan ng Diyos sa loob ng bahay na itatayo sa pangalan ng Panginoon. Sa ating pong kapanahonan ngayon, ang kaban na tipan na binabanggit dito, wala na pong iba. Yung mga pagpapala na kapangyarihan na ating natanggap sa ating mabait na Diyos, yun po ang ating nais ng mahal na Panginoon na makita sa atin ng ating dala ngayon. Walang iba ay ang pangalan ng ating mabait na Diyos. Iba sa amen. Dala na po natin, tayo po ang nagdadala ngayon ng pangalan ng ating mabait na Diyos, ng nais ng ating mahal na Panginoon. Tunay
ng ating dala ay ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Diba? Say amen. Ibig sabihin, iangat natin yung ating sarili. Hindi po natin pwedeng ihalo. Hindi po natin pwedeng isabay sa galaw ng sanlibutan. Bagaman tayo po ay nasa sanlibutan, pero po, ating iangat ang ating sarili na tayo ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Ang nagmamayari sa atin, hindi na po yung sanlibutan, kundi ang nagmamayari sa atin, yung tunay na nagbigay ng isang kaharian na nanggaling sa langit, kung paano sa langit, ganoon din sa lupa ang ginagawa, yun ang isang kaharian na nais ng mabait na Diyos, na ating itayo, iba rin sa Lord, makita sa atin na tayo po ay tunay na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nagsisikap gawin, papurihan, pasalamatan ang ating mabait na Diyos. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Iba rin sa amen. Iangat natin yung ating sarili. Ang sabi sa Matthew 5:20, kung hindi natin hihigitan ng ating katwiran, ang katwiran mga Hentil at mga Parisiyo, hindi po tayo karapat-dapat sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Ano po ang Hentil? Yung hindi po naniniwala sa mahal na Panginoon. Huwag po tayong matulad doon. Ang nais ng ating mabait na Diyos, higitan natin ng katwiran ng ating mabait na Diyos na tayo pa ay mayroon paninindigan. Iba rin sa Lord. Mayroon tayong paninindigan na tayo pa ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, na ang dala natin ngayon ay ang pangalan ng ating mabait na Diyos, at ito ang madadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo ay naglingkod sa ating mabait na Diyos na without any mental reservation, hindi lumiliko sa kanan, hindi lumiliko sa kaliwa, bagkus sons of God march forward, straight forward na paglilingkod sa ating mabait na Diyos, ikaw ay tunay na pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Maramdaman mo sa iyong buhay, dito pa lamang sa lupa, langit na ang iyong nararamdaman. Iba sa amen. Iba sa praise the Lord. Yun ang ibig sabihin ng talatang ito. Ang sino mang na kay Kristo na, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, tayo ngayon ay pawang mga binago na ng ating mabait na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ano po ang ibig sabihin nito? Pag ang ating puso, binigyan natin sa ating mahal na Panginoon, mayroon pong gagawin mabuting bagay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya ang kikilos habang tayo ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating mabait na Diyos. Siya ang kikilos, siya ang gagawa, siya ang tunay na magpapala sa bawat isa sa atin. Kaya hanggang ngayon, tayo ay narito dahil kasama natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Ang lahat po ng pagpupuri, pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Dito natin maranasan sa ating buhay hanggang sa panahong ito kung tayo ay tunay, tapat, nagsisikap, gawin, paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Tayo pa umawit na sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah! Alam ng mahal na Panginoon, sa oras ito, na tayo po ay mayroon pagsisikap, na tayo po ay maging karapat-dapat sa paningin ng ating buhay na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. All things work for a good. Though sometimes we can't see how they Hallelujah. Lahat ng bagay ating pagkatiwala sa ating mabait na Diyos. Ano mang problema, ano mang kabalisahan, may pangako ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ipagkatiwala natin sa Kanya. Ang kagalakan, ang kapayapaan ay ating matatanggap. Hallelujah. His ways are not so when your pathway goes deep and you just can't see, remember
Wala tayong magagawa kung hindi natin kasama ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mga futuro, ang ating mga plano ay walang magagawa kung hindi natin kasama ang ating mabait na Diyos. Subalit yung ating kasama ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga plano, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, yun ay ating matanggap galing sa ating buhay na Diyos. Wala kaming magagawa kung wala kang mahal na Panginoon. Subalit kami ay nagpapasalamat hanggang sa panahong ito. Kaya po yung hawak-hawak. Hanggang ngayon kami malapit ay narito. Patuloy ba kayong pinanghahawakan? Aming napagtatagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na aming hinaharap. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Ang kalakasan ay patuloy namin natatanggap galing sa iyo, mahal na Panginoon. Walang katulad ang iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat. Subalit patuloy mo kami kinahabagan, mahal na Panginoon. Lahat ng aming plano, mahal na Panginoon, ay tunay na iyong pinagpapala. Kami ay tinuruan mo lumagan sa iyong katwiran. Buong pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pagkakataon ito, muli ating ilapit sa ating mabait na Diyos. Ano man pong ating mga problema, sabok na natin na ang tumutulong sa atin ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Ano mang problema, sakit, karamdaman, kawalan, kahirapan, anumang pagsubok, anumang bigat ng problema, ramdam natin na tayo po ay tinutulungan. Ramdam natin na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras pag ito, ating pong ipagkatiwala muli sa ating dakilang Diyos. Hilingin natin sa ating mahal na Panginoon, tayo pa ipangawakan lahat ng ating mabait na Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Dakila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, mahal na Kristo. Sa oras pang ito natin po, mahal na Panginoon, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, patuloy mong kinahabagan. Ikaw po ang nakakabatid, nakakaalam, mahal na Panginoon, na makaisip ng iyong mga anak sa oras nito, mahal na Panginoon.
Batid mo, walang nakakatago sa amin, malapay noon, hallelujah. Ikaw po, malapay noon na magkaloob, malapay noon sa ilang kapamaraanan, anong man kanyang pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng pagkukulang, mga pagkakamali, malapay patawarin mo kami. At tulungan mo kami, malapay noon sa paglilingkod sa iyo. Na kami po ay makapagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sawayin mo, malapay noon, alisin mo, malapay lahat ng hadlang sa gabal, sa aming harapan, sa paglilingkod sa iyo. At kung mayroon man dumating man, mahal pa ng pagsubok, doon mo kami palakasin. Doon mo kami tulungan, mahal na Panginoon. Sabagat sa ganang amin, kung sa amin lang, hindi namin kaya, mahal na Panginoon. Subalit kami ay patuloy umaasa sa iyo na ikaw ang Diyos na buhay, mahal na Panginoon. Na hindi nagpapabaya kailanman, mahal na Panginoon. Sa isang pusong lumalapit sa iyo, binuksan ang puso, mahal na Panginoon, lumapit sa iyo. Alam namin, hindi mo kami pababayaan. Ikaw, malapit ang mangunguna sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kaming lahat, malapay noon, hallelujah, at muli, malapay noon, patuloy ka, malapay tumawag ng aming mga mahal sa buhay, malapay noon, na sila ay makalapit din, malapay makasama namin sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah, provide mo, malapay noon, pangangailangan ng iyong mga anak, malapay noon, hallelujah. At kung doon, malapay noon sa mga kapatiran, malapay noon, nasa panahong ito, nasa banig ng karamdaman, malapay noon, muli mo silang pagalingin, malapay noon. So natdalangin namin, Lord Pastor, ipagkaloob mo, malapit ng kalakasan ang gagaling sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na buhay, malapit noon na inaasahan. Wala po kami ibang inaasahan, kundi ikaw lamang, malapit noon. Pagpalain mo kaming lahat, ilayo mo kami, malapit sa mga problema at kapahamakan, malapit noon. Pagpalain mo kaming lahat, malapit noon, ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan, kapayapan, hanggang sa iyong pagbabalik, malapit noon. Tulungan mo kami sa lahat ng oras, maging sa aming pagsasalita, malapin sa aming kaisipan, malapanginoon, tulungan mo kami na ang katwirno palagi ang manguna sa bawat isa sa amin. Ito po, malapin ang pinaabot sa iyo, malapin noon sa mga unat dalangin ng aming beloved pastor. Ito po, malapin ang pinaabot sa iyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Glory, hallelujah. Glory to God. Purihin ka, malapanginoon. Lahat po may makaramdaman. Subok na natin, mga kapatid. Ang kagalingan ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya ay lumalapit. Sa oras pang ito, alam ng Diyos na tayo po ay lumalapit sa Kanya. Kaya tayo po ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ano mang karamdaman, nasa iyong katawan sa oras ito, ating palayasin yan sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sa mga paunang dalangin ng ating beloved pastor. Mahal na Panginoon, sa oras pang ito, narito po ang iyong mga anak, malapay noon. Ano mang karamdaman dumarapo sa aming mga katawan, kung yan po ay lagnat, trangkaso, ubo, goiter, high blood, sakit sa puso, hallelujah, lahat ng uring karamdaman, diabetes, sakit sa tiyan, o anumang klaseng karamdaman, aming sinasaway, pinalalayas, tinataboy, cast out, be healed, in the name of Jesus. Cast out, be healed, in the name of Jesus. To the prayer, beloved pastor, demonyong pagmumura, walang panampalataya, pagsisinungaling, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Pagpalain po tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ang kapurihan ay walang iba sa ating dakilang Diyos lamang. Sa oras po ito, mga kapatid, tayo po ay tatayo at tatalon. 3 beses sabi, hallelujah, praise the Lord. Sa pili po, igwang may hilang, dinaraduman, dahil makatindog, dahil pimisa na nakatukaw. Pero pag abot po sa oras darong kani, nag-release ng pananampalataya ang sister na ini. Dati nagduman, dahil nakakatindog, pimisa na nakatukaw, makulog, grabe na mati sa bilis niya. Pero pag sabi niya, mahal na Panginoon, sa oras na ito, ako ay 100% naniniwala sa iyo. Tatalon ako sa pangalan ni Jesus. Pagtalon niya, sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, 3 beses, nakatalon siya at pagkatapos ng talon, biglang gumaling ang kanyang karamdaman. Hindi kwentong barbiro, tunay na ating pong napapagbastan palagi ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Kaya sa oras pong ito, mayroon tayong karamdaman. Ano mang sumasakit sa atin, tumalon tayo.
3 beses sabay hallelujah, praise the Lord. Epektibong salita with authority sa samantayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat po ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating napakabait na Diyos lamang.